Magandang araw mga kaproyekto. Ngayon pong episode na ito, meron tayong napakahalagang tatalakayin. Ano ho? Sabi nga ho natin, lalong-lalo na sa ABS, lagi nilang sinasabi dapat ang mga palabas, ang mga balita ay malapit sa bituka para magkaroon ng kumbaga attraction sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na ho yung karamihan sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya nagpapasalamat ho tayo kay Professor Alvin Ang na panauhin natin ngayon. At ang tatalakayin natin, isa sa pinaka-main topic sa ating tatalakayin sa episode na ito ay ang inflation, ang pagmamahal din ng mga produkto. At syempre ho, ang ating resident economic historian, ano ba yung ano sa Leloy? Dabbling, well, eventually, pag lumabas yung libro, siguro pwede na akong Okay. mapasok na economic historian. At syempre si Manolo Quezon. So welcome po and Leloy, ikaw ang tumimon dito kasi field nyo, mas ano ka dito sa field na ito eh. Sige, Prof. Alvin, siguro yung pinaka-basic nito, di ba? Usually sinasabi natin may dalawang definition yung inflation, yung headline inflation at saka yung core inflation. Siguro, start muna tayo with definitions at paano natin sinusukat yung dalawang bagay na yun. Sige, balikan po. Yung ano po, inflation kasi technical po 'yan no. It's a technical thing. Kaya may distansya sa pang-araw-araw na paniniwala ng mga mamamayan, mga tao, tsaka doon sa mga statistiko na gumagawa nung tinatawag na inflation basket kasi mine-measure nila doon yung tinatawag na ano ba yung average na pinagkakagastusan ng Pilipino. So, based on surveys po yan, no? Tinatawag na sa ating ginagamit yung Family Income and Expenditure Survey. So, doon na de-determine na kung ano yung average na basket ng pinagkagagastusan ng isang pamilyang Pilipino. At kaya mahirap kasi average, iba-iba. So, Mhm. siyempre yung mayayaman, iba yung kanilang basket composition, yung mga mahirap, iba rin. Pero ang kinukuha natin yung nasa gitna. Kaya nagkakaiba na po yung pagkakating ano niyan, pagtingin-tingin ano at on the average 40% po o 40% nung basket na yan ay pagkain. Pagkain. Another 10 to 15%, almost 20% ay yung pagkain sa labas. So kung tutuusin, mahigit sa kalahati, mga 60% ay may kinalaman sa laman ng tiyan. At yung sinasabi ni Leloy kanina, yung core at yung inflation itself, iba pa yon. Kasi yung core, pagka sinabi, tatanggalin natin yung mga bagay na malakas ng galaw. So ang naiiwan lang dyan ay yung tinatawag na utilities, no? Yung core inflation. So technical, kaya sa ordinaryong mamamayan, walang pinagkaiba. Hindi nila tinitignan kung ano yung core, ano yung inflation itself. At ang higit pa dito, mahirap intindihin ng nakararami, ang pag-measure o pagtansya natin ng tinatawag na inflation ay base sa paggalaw ng presyo ngayon kumpara nung nakaraang taon sa kaparehong buwan. So, Mm. ang memories ng tao ay pang 3 buwan na alaala lang. Pagkatapos nun ay naalilimutan. So, hindi na nila masyadong naiisip pa yung mga dati. Kaya kung sinasabi ngayon, for example, ngayon nasa 2% lang inflation, pero pumunta sa palengke, sasabihin niya hindi naman 2% to nung last week eh. Ang kumpara niya ay very, very short term. So, hindi po yan Yeah, madali. but professor, yun nga, ika nga sa ordinaryong tao, kung tatanungin natin sa survey at ano yung number one na problemang hinaharap nila, usually ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Mm-mm, Which mm-mm. leads to the observation na kailan ba hindi tumataas ang presyo ng bilihin? So, ang tanong naman, merong panahon na mas malala ito ang pagtaas kaysa sa ibang panahon. Um, But never naman yata nagkakaroon ng panahon na bumababa ang presyo ng bilihin. So,
bakit pa tayo So, nag-aalala kung um, eternal na yung ano? Oo. So, Manolo, susugan ko lang yun, di ba? So, pag sinasabi ng gobyerno natin control inflation, hindi ibig sabihin mm, noon na sinusubukan nilang gumawa ng deflation or pagpapababa ng bilihin. Gusto nilang pabagalin yung pag-akyat ng presyo ng yan ang bilihin. So, presyo. Prof, so yun, I guess yun yung tanong, bakit ganun, Prof. Alvin? Bakit hindi pwedeng pababain yung presyo ng bilihin? Okay, magandang tanong, mahirap sagutin. Sa katotohanan, siyempre, ang bilihin, ang lahat ng binibili natin, ano, meron siyang pinanggagalingan na dalawang ano kaya tumataas o nagbabagong presyo, pinanggagalingan yan dalawang dahilan. Unang dahilan, kung mas maraming taong bumibili at konti yung supply o yung binibenta, talagang tataas ang presyo. At sa kabila namang banda, eh yung tinatawag natin na ano, no? Tinatawag natin na demand push, no? So, lalo na kung tinitignan nila diyan, kung maraming pera ang tao, patuloy na tataas ang presyo ng bilihin kasi bili sila ng bili. Mm. No? May pambili sila eh. Ngayon, sa kabilang banda naman, yung madalas na sa tingin ko at sa history ng Pilipinas, ang pinakamalaking problema natin ay supply ng mga bilihin. Kasi unang-una, yung mga nakalagay dun sa basket natin, wala po tayong malayang produksyon nito na patuloy na nandiyan yan at available. No, unang-una, pagkain, Mhm. Yes. bigas, ako, napakalaking porsyento ng inflation natin sa pagkain. Siguro sa pagkain, mga 25% ng pagkain ay bigas na yan. So kung ang ano natin, ang bigas natin ay hindi laging available, may tendency na tumaas. Kahit na may pambili ka walang kinalaman doon 'yon. Yung supply mismo ay problema. Yan. At isa pang nakakapagpagalaw niyan ay yung dahil tayo ay archipelago. So ang movement ng mga produkto sa atin kailangan ng langis. No, kaya yan, pag gumalaw ang langis, galaw lahat. So, ah, sa history natin, napakahirap pababain ng presyo. Siguro the best is maintain it, no? Maintain Mm. it. Yun ang, Sa food, or kung hindi pababain ang presyo, paliitin yung quality o pababain yung quality o paliitin yung quantity, yung size, no? So, experience natin sa pandesal na same price, hindi tumataas pero lumiliit. Yeah. sa food po 'yon, no? I mean, we can do Mm. things to Mm. actually lessen yung impact ng pagkain, lalo na itong mga taripa na pwedeng pababain para magmura ng konti yung pagkain natin. Pero generally, yung general inflation number, hindi dapat nagne-negative yun. In other words, hindi dapat nagde-deflation. I think a lot of Filipinos, sa tingin nila, gusto nila bumaba lahat ng presyo ng bilihin. And siguro sa layman, ang impression nila, strong economy yun. Pero actually, deflationary economies are usually not very strong economies, hindi po ba? Baka pwede niyong i-explain naman kung bakit hindi pwedeng magkaroon ng deflation, bakit masama yun para sa ekonomiya natin. Mm. Okay. Well, actually, hindi naman masama ang deflation I kung would ito ay disagree. I would disagree. kung occasional. Hindi, kung Oh, occasional. Hindi yung okay. tuloy-tuloy. Katulad ng experience ng, for example, ng bansang Hapon. Deflation niya, masama talaga yun. No? Hindi na gumagalaw ang presyo. Pababa lang pababa. Pag Pagkatapos sa ibang bansa, pagka-deflation, ang ibig sabihin nun ay hi- yung sinabi ko kanina, yung bumibili ayaw nang bumili. Pwedeng Oo. ganun, no? So kung ayaw nang bumili, so yung nagbebenta, paano siya kikita? So hindi na siya magbebenta. So spiral po yun, ano, kapag katuloy-tuloy. Pero kung siya ay tinatawag na seasonal, no? So halimbawa, galing ka sa napakataas na presyo at biglang bababa, Mm. pwedeng mangyaring deflation. No? Pero hindi po yan sustainable. Sapagkat ang lahat ng mga negosyo, in general, kung mapapansin nyo sa history ng prices around the world, at least 3% eh. On the average, I guess, yung increase ng mga presyo ng bilihin, mga kalahatan, May na tanong ako nagsusustain ng negosyo. sa inyong dalawa, Prof and sa dalawang Prof, kay Leloy and kay Alvin. Um, can you give us examples, lalo na para sa mga thunders sa audience natin? When did we have
the worst inflation? When did we have deflation? And ipasok natin sa eksena ang isa pang hayop na stagflation. Di ba? That's one question. The second question is, kung sinasabi ni Leloy ang medyo batayan ng successful management ng economy, yung gentle rise, yung hindi ka mabibigla kada linggo na palit ng palit yung nabibili mo sa parehong salapi. Um, what makes for successful management of inflation? Yung may recipe ba dito na kailangan, for example, steady ang price of oil, steady ang supply ng bigas, and that sort of thing. Manolo, meron akong isang halimbawa ng deflation din natin naiisip. Actually, Okay. 1920 was the economic historian Adam Tooze calls 1920s the most underrated economic crisis of all time kasi ito yung tinatawag niyang the Great Deflation. So buong mundo bumaba ang presyo. Bakit? Kasi post-war ito. Mataas yung demanda for goods nung war at pag mataas yung demanda, tumataas yung inflation. Ang maganda pag ganong klaseng demanda for products na tumataas yung inflation. Kung ikaw Pilipinas and at that time you were exporting to places that were part of the war like the United States, yung inflation, kumikita ka kasi ang binibenta natin talaga noon, abaka, Manila hemp, tsaka various coconut products No, being Copra and sustained yeah. by largely the Philippine National Bank at that time kasi hindi lang naman retail bank yung Philippine National Bank at that time. So sinusustentahan yun. 1920, nung war, tumaas, nagkaroon ng inflation. So kumita yung industry natin. This is an example of good inflation, di ba? Kung nagbebenta ka, tumaas yung presyo, kumita, makaka-hire ka ng maraming tao. After yung war, biglang nag-quick deflation dahil bumaba yung demand. So halos gumuho yung PNB natin nung demand na yon kasi nakapag-produce na sila ng marami in the expectation na in the years to come, marami pa silang may bibenta tapos biglang So nung there was a bumagsak, glut. ang dami yung glut, dami yung stock, ang dami nawalan ng trabaho at nagkaroon ng mini crisis sa atin sa Pilipinas. Although hindi yung kasing laki ng crisis na nangyari sa Hapon na halos gumuho for example ang silk industry sa Osaka. So very clear example of deflationary crisis in our history. Underrated pero people should study 1920. For those of us who were alive in the early 80s, that Oh, would have yun been naman. Oh, an baka naman era Mm, of mm, hyperinflation mm. naman yon. Would that be an Yes, yes. instance? Yeah, Okay. yeah, that And was a hyperinflation in 1984, 85, no? 60+% ang inflation rate noon. In fact, pag tinuturo ko sa mga estudyante yan, sabi ko, yung inflation, iyak kayo 5-6%. Nung bata ako, 60% yan. Inabot ko yan, no? 60%. At ang tinatawag na Jobo bills, no? To counter that, mm, the government increased treasury bills up to 50%. No? So, yung kung marami kang pera noon at nagtitibils ka, pwede kang matulog ano, sa dami no, yung interest rate. Pero ang taas din ng presyo ng bilihin because that was a combination of political, economic, dahil may debt crisis, di tayo makabayad sa utang. Wala, nagpiprint lang tayo ng pera. At the same time, may political crisis sa Patay si pagkamatay ni Aquino. Senator Aquino at that time. So, combination of factors yun. So, pagka ganon, no, ang hirap ibinaba. It took almost like 5 years bago na manage yun, ano. And yet, ang hirap noon because it's yung supply ang issue doon at yung pambili. Both sides. is it correct for me to say na yung sa sistema natin ngayon na meron tayong central bank, actually ang namamahala sa, is it the economy as a whole or is it just banking as a whole ay nasa ilalim ng independent authority which is the central bank? Ang punto ko lang is meron kang isang professional organization, non-political, di ba nagde-decide siya on things like interest rates and that sort of thing. But nasa political organization, which is the presidency, ang napakaraming bagay na nag-aapekto sa ating ekonomiya from agriculture to importation to energy. So parang may disjoint. Does that make it more difficult for us to have stability para sa inflation or okay lang yun? Because I know in the States, si Donald Trump is challenging the whole idea of a central bank kasi ayaw nga niya na may parang nakatali ang kamay niyan sa bagay na hindi niya kontrolado. So, Parang Supreme Court Agree ako sabi doon, mo ano. Manolo, no? Oh. mm,
Prof. Alvin, para bang ibig sabihin nun, parang Supreme Court dapat yung central bank, parang mag-appoint yung presidente, tapos alis Actually, siya. hindi siya ganoon ang design ng central bank. Ang design kasi ng, well, the modern central bank, no, as our central bank is, yung unang central bank natin pinalitan, ano, kasi nga hirap at kapos sa resources. So binago natin, ano yan, from zero, no? Mm. Binago kaya Bangko Sentral. Ang mga modern central bank natin, ang kanilang role is really is inflation targeting, i-manage Mm. yung inflation. Kaya lang, tama ka Manolo, ang tinatamaan lang ng monetary policy basically is yung supply ng pera. At Okay. yung minomonitor niya yung mga sweldo ng tao, yung kailangan bang pababain yung umiikot na pera. Pero on the other hand, karamihan ng problema ng Pilipinas sa inflation, ang sabi ko nga, is mostly supply driven. Physical supply nung produkto. Yun ang Mm. ating challenge, which is executive in nature. So agriculture, Department of Mm. Trade, DBM, no, DOF, kasi Ah, tariff, etc. So yun ang kailangan, may balancing act. Kaya nga member ng monetary board yung head ng economic team ng presidente. Kaya member diyan si, I think, Secretary Recto is a member mm. of the monetary board because he represents the executive branch in the board. Okay. So So, para mabalanse yung sa central bank, kasi kailangan kontrolado nila yung interest rate at inflation, which nagdidikta sa desisyon ng mga negosyante. Kaya kailangan mag-balance sila doon. Pero mas Siguro, malaki sa yeah, sitwasyon ng Pilipinas yung papel ng executive right now because supply ang issue natin. Hindi correct. naman mm. tayo hindi naman tayo maraming perang pambili yung mga tao eh. Hindi yun ang Mm. issue eh. Ang issue is walang mabili yung mga tao kaya tumataas yung presyo, no? Hindi Okay. enough Mm. yung kailangan nilang bilhin. Professor, baka lang maganda rin sa usapan natin para sa mga nakikinig at nanonood. Pwede niyo ba identify yung economic team ng presidente at ano ang role ng bawat miyembro ng economic team na yon para lang maunawaan nila Ah, yung pagpapatakbo ng ekonomiya. Okay, opo. Ang head po ng economic team, if I'm not mistaken, parang ano na lang, ceremonial ano, is that head of the Secretary of Finance. Ah, Pagkatapos, kasama po sa team na yan, ang NEDA, Secretary, ang Department of Budget, Secretary, at ang Central Bank Governor. Yun ang main na economic team team. Ang ng DTI economic ho, team. ang DTI ba kasama? Sorry, yeah, DTI kasama rin po pala, yung DTI. Into, depende po sa issue na pinag-usapan, tinatawag na may NEDA board eh. So yung NEDA board is the broader board at meron pa siyang tinatawag na development. Kung budget ang pinag-usapan, ang lead po diyan ay yung DBM. Pero kung yung overall, tinatawag nilang DBCC, no? Yun po yung economic team, yung po nagde-decide ng mga economic target, gaano kataas dapat ang paglago ng ekonomiya, magkano dapat ang palitan ng piso at sa dolyar, magkano kataas ang inflation, gaano kalaki ang umiikot na pera sa buong ekonomiya. Yung pong team na yan na nagdedesisyon. So napaka-interesting Prof. Alvin, no? Kasi yun nga, ang daming ahensya na dapat nagkukontrol ng food inflation, which is, when we talk about, I think sa survey, pag yung Pilipino sinasabi nila urgent sa kanilang inflation, siguro, pagkain talaga yung iniisip nila ito, Pagkain yun, no? oo. Kain. Oh, pagkain talaga yun. Pero yung central bank technically is the body that's meant to control inflation. But really, the kind of inflation we need to control is not within the purview of the central bank. Parang yun yung, hindi po ba weird yun? At paano nangyari na ganun yung sitwasyon natin? Hindi nila kayang i-control kasi nasa kanila yung lever tungkol doon sa interest rate, no? So halimbawa, bakit ba walang masyadong supply ng pagkain? Sabihin ng magsasaka, wala kaming access to credit, for example. So, Mm. central bank ang tinatamaan nun. So, central bank ngayon ang magpapaluwag nung tinatawag na interest rate. Baka kasi yung interest rate mataas para sa magsasaka. So, that can be one way. Or, baka kailangan dagdagan natin ng supply ng kapital
or not capital per se, but money, baka masyadong restrict yung ikot ng pera sa ekonomiya natin. Of course, nasa modern AI technology age na tayo. So, marami diyan mababago. Kasi meron ng natatanggal na yung middleman sa maraming produkto natin through technology, no? So baka yung BSP later ay mag-a-adjust sa kanilang mandate at yung role nila magiging most proactive kaysa reactive kasi alam ko kaya ginawa yung BSP Research Academy for that, ano? So inuunahan nila yung mga nangyayari na pwedeng mangyari pa. So natutulungan din nilang executive, no? Ma-pinpoint saan yung pwede nyo kaming tulungan para yung monetary policy ay maging effective. I want to Mamaya na point ako, out mamaya na something ako. that's a bit weird about our BSP though compared to other central banks. So yung Federal Reserve Board ng US, meron siyang dual function. On the one hand, kailangan niyang i-monitor yung inflation. On the other hand, kailangan niyang i-ensure yung development. Meron siyang economic development goal. So dual role siya. Actually, yung central bank natin, when it was first founded in 1949, 1950, under the first central bank governor Miguel Cuaderno, dual function din yan, developmental, pagpapalago ng ekonomiya, and then controlling inflation. And then yung martial law central bank, I think 72 central bank, dual function yan. Pero itong central bank ito, itong current BSP, if I'm not mistaken, 93, naging single function siya, naging inflation controlling bank, single mandate. Kaya nga sabi ni BSP Governor Romolona, the BSP is structurally hawkish against inflation kasi isa lang ang kanyang mandato, hindi dalawa, kumpara sa mga ibang central bank. Prof. Alvin, bakit ganun ang central bank natin? Why is it structurally hawkish when it comes to inflation compared to other central bank? Isa lang yung mandato niya. Oo, ang ano nga niya ang ah, tinitingnan niya lagi yung ano natin, no, inflation at yung forecast niya na gaano kalaki ba ang itataas kasi kasulad nga ng observation natin, di naman bumababa no? So tumataas. So ang ano lang niya is nasa range ba siya? So actually nag-set lang ng range ang BSP 2 to 4%. So sasabihin natin kung 2 to 4 ba wala siyang gagawin. Dapat may gawin pa rin, no? Kasi nagfa-fluctuate ang presyo. Kaya yun nga sinasabi ko, dapat proactive sila doon. Mm. Kaya yun lang ang pinaka-main target. Kaya lang napakahirap, no? Kasi sa Philippine case, open economy ng Pilipinas, meron tayong malaking tinatawag na inflow and outflow of foreign exchange gawa ng ating OFWs, BPOs, ano? Main two legs ng ating ekonomiya. Mapapansin ninyo na ang pagpasok ng dolyar na nagiging piso, nagpapadagdag ng piso sa ekonomiya yan, no? Kino-convert So dadami yung piso. So doon pa lang mahirap na yung trabaho ng BSP doon, ano? Paano niya babalansehin 'yon? Pagkatapos may laro din diyan tinatawag na interest rate, no? So halimbawa yung interest rate ng Pilipinas, kung magkano natin na pinapautang o nagpapautang yung mga bangko ay iba sa interest rate ng ibang bansa. So may tinatawag na arbitrage opportunities. No, yung halimbawa, ang interest rate sa Pilipinas ay 5%, sa Amerika ay 2%. Eh ba't ako mag-iipon sa Amerika? Doon ako sa Pilipinas, 5%. Ipapasok ngayon yung dolyar dito. Magiging piso na naman yan, i-convert. Ano? So yung ganoon, part yan ng trabaho ng BSP. Kasi, so pagka masyadong maraming umiikot na piso, ay tataas nga naman yung demand. No? Kasi maraming pera eh. So it can either create more jobs or it can lose more jobs. It can go either way. Hindi natin alam ang epekto. Pero sa theoretical understanding na sa ekonomiya is pagka maraming perang umiikot sa ekonomiya, yan ay magpapabilis ng pagtaas ng presyo. Kaya doon, Leloy, I think yun ang design. Kaya ang BSP natin ay single ano lang, no, inflation lang. Ang main objective niya, pero hindi ibig sabihin no, na isang tabi yung development objectives. Marami. In fact, very recent, very active ang BSP sa financial inclusion kasi ilang Pilipino lang ang may access sa bangko. Sa Oo. modern age na to, kailangan na digital lang access mo. So, tinatrabaho ng BSP yan. So marami silang ibang ginagawa na
to contribute to the development of the country, developmental in nature, which without losing focus of inflation as their main, or managing inflation as their main activity. Siguro kasi ako, ang suspecha ko doon is because there are few countries more traumatized by inflation than the Philippines. I mean, panahon pa lang ng Hapon, nagkaroon tayo ng Mickey Mouse money nung panahon ng mga Hapon na talagang sako-sako ng pera yung kailangan mong gamitin para makabili, Makabili. makabili or magbabarter ka na lang. So, shortly after that, nagkaroon ka ng huge inflationary crisis nga nung from 80, roughly from 83 hanggang 86. May debt crisis ka pa. So, napaka-traumatized ng Pilipino compared to other country. Like, nabanggit nyo nga yung Japan. Ang Japan, iba ang trauma. Ang trauma ng Japan, deflation, di ba? So, we are I think, partly, one of the reasons bakit single mandate yung central bank natin is because there are very few more inflation traumatized countries in the world than the Philippines. But Para tayong Germany in that sense, para tayong Germany. may tatanong ako sa inyo, Leloy and Alvin, because they say na yung the Asian financial crisis, this was in the late 90s for those of us who remember, traumatized us so much na talagang inayos yung banking system natin so that in future crises such as the most recent ones, hindi tayo masyado apektado. We really learned our lesson. But yung it reminds me na yung focus ng central bank is banking. I mean, to be obvious about it. And because yung kung titingnan mo yung between theory and practical things, kung pupunta ka sa mga pagpulong-pulong ng pamahalaan, aside from the economic team, there isn't much of an overlap between what's going on with the central bank and the political decisions being made. So, for example, ang habol ng isang presidente for anything yung if you wanted to be objective about looking at our problems, ang hahabulin ng isang pangulo botante ang mga magsasaka, botante ang rice farmers. Ang mga botante botante, and kahit anong sabihin mo, kung galit sila about a certain thing, you will wreck the economy long term to get some gain in the short term. And what happens to the central bank in that situation over and over again? I mean, base sa inyong research and that sort of thing, is the central bank also playing catch up or clean up pagdating sa mga decision na ganun? No, because ang basa Ah, this, like oo. I've sat in so many of these crisis Oo. meetings, and the last one in the room, if at all, will be the central bank governor. Manolo, yung talagang change sa banking natin nangyari talaga under Ramos. So pre-financial crisis pa, 93 na reformulate yung central bank. And one of the provisions of our new constitution was the reformulation of the mandate of the central bank, or the reformulation of the bank to make it more professional. In fact, in the mid-20th century, ito yung panahon na talagang na-construct yung idea of an independent central bank, independent from the government. This is a kind of rather new phenomenon. Mid-20th century nagsimula yung idea na yan, na dapat independent siya. And that's why I use the comparison to the Supreme Court. Na parang mag-a-appoint yung presidente ng central bank governor, tapos wala na siyang pwedeng gawin. Now, Hmm. we've had central bank governors na talagang zealously protected yung independence sila from the presidency. I'll give you one example. Si Central Bank Governor Cuaderno, whom I personally think is one of the great villains of economic history sa Pilipinas. But people can disagree with me. Si Central Bank Governor Cuaderno protected it to the point that he actually hamstrung the developmental goals of the Magsaysay administration. And we can talk about that. Pero babalik tayo dun sa 93. Yung 93 was the moment where talagang tinanggal yung developmental goal ng central bank dahil nga traumatized ang Pilipinas dun sa ginawa ni Marcos na tinulak niya yung developmental goal ng central bank to the point na nagpiprint na lang siya ng money to pay for his cronies. And it was a part of that trauma na naging central man. And this is very interesting because in other countries, for example, dito sa United States, there are certain people who want a single mandate for the central bank. That's the right wing of the Republican Party. In other words, it's a Hmm. very right wing position to abroad to have a single mandate for the central bank. So ang biggest advocate ng single mandate dito sa US is former Vice President Mike Pence.
Pero it's very Mm. interesting, nung 93, nung inadvocate yung single mandate for the central bank, you had widespread consensus across the political spectrum for the single mandate, which actually makes the Philippines really weird. Both the Freedom from Debt Coalition left, Raul Roco, tawagin na nating center, tsaka yung mga big bankers at that time, they wanted the central mandate. Dahil grabe talaga ang trauma natin kay Marcos. Germany has, that's why the Bundesbank is also single Mm. mandate Oh. parang ganyan, no? Because of, merong hugot sa historical experience. Well, tama ano rin I guess is really sabi nga ni Lelo, to shield you from, from being forced to print money. No, that decision is really a professional decision of where the economy is and do you need to print more money or not. So nakita naman natin yung ano na yun, yung independence na yun. And that's why it's very important. But as I said, yun nga, hindi naman totally delink yung monetary policy sa political in the sense that the executive is part of the monetary board. No, and in fact, I think yung representative na executive through the Department of Finance makes it very clear. No? Itong stand ng executive. But the board, considering na hindi lang sila, it's a board composed of different people na gives ideas and support there. So I would believe that they are effective, ano? In fact, at sabi nga ni Lelo, in 93 pa napasa yung batas ng new central bank. Pero nung dumating tayo sa Asian financial crisis, actually the Philippines is the least affected in Tama. the ASEAN, 98, no? because 98. ready yung system, no? Hindi siya hindi siya naapektuhan tayo pero hindi Hindi tayo Thailand. bumagsak like what happened to Thailand o Korea, Indonesia, considering that was reserves crisis, no? Perang problema doon. So that means that the institution was able to shield us from that situation. Yeah. Professor, kasi pagka ganitong usapan na sabi nga natin 60%, no? Pagkain ang pinag-uusapan, no? Pero ang nakatimon pagka ganyan mga usapan DTI, 'di ba? Ang palaging kontrabida DTI, 'di ba? Or pero wala ngang kaalaman yung mga tao na yung role ng central bank, 'di ba? Bang So ano sa palagay ninyo ano ba ang role ng DTI, 'di ba? Para ma-represent ano ba ang pangangailangan ng tao or what? Parang kasi DTI palagi 'di ba nakatimon Mas sa pagdating na sa usapan ng yung inflation sa tao sa mamamayan, 'di ba? Yung DTI naman po, kasi sa Philippines wala na po tayong price control, no? That is only allowed under certain emergency Emergency, situation. calamities. We only have yung tinatawag na yung suggested retail price. Uh, So wala talaga tayong price control, suggested retail price. So which is I think okay naman 'yon because it gives you an idea that the government DTI through DTI studies the different possible price ranges at kung ikaw ay mas mataas dun sa range na 'yon, ano ka, baka nagpo-profit ka, profiteering na yan, sobra na, no? So it helps, at least in that sense. Pero wala rin magagawa yung DTI kung ang problema ay wala talagang available na supply o kakaunti talaga. No, and we have experienced that sa bigas, na experience din natin lately sa baboy. Maglagay ka ng suggested retail price kapag hindi yan ang actual na nangyayari sa market, sa merkado, hindi rin masusunod yan. So, kailangan talaga diyan ay para sa akin, transparency ng value chain ng kailangan natin. Saan ba nanggagaling yan? Sino ba ang supplier niya? At ano ba yung kakulangan? At yun ang sasagutin ng pamahalaan to help, no, yung why the chain is broken. Or why is it that para dumating sa ating mga hapagkainan ay kaya naming bilhin yan. So ganun po yung kasi wala na po tayo ang nag-subsidy, wala naman tayong subsidy eh. Kaya nga ang nagiging solution is doong sa mga issue na yan
is ayuda. Hmm. Kasi hindi mo mapasukan yung business eh. Negosyo, it's a business decision. Right? You have to balance yung interest ng negosyante at yung interest ng mamamayan. Pero kung yung negosyante naman talaga, kung di siya kikita, talaga mag-withdraw yan sa market. Correct. Professor, yung punto nyo na dahil hindi maka-intervene ang pamahalaan sa business side of things, ang subsidy pupunta diretso sa taong bayan. Would from an economist point of view, ano bang dapat ah mangyari? Is this just parang patsi-patsing solusyon na lalong-lalo na pa ang problema, or what should be done? Well, napaka-challenging kasi nung ano natin nung value chain, domestic value chain sa Pilipinas eh. So, ang daming actors na nasa gitna, nasa gilid. So, yung farm gate, yung farmers, hindi niya alam kung ano talaga yung price na patutunguhan ng kanyang kanyang kapital, di ba? So may effect. So dapat maging malinaw sa kanya yung value chain, no? Pag magtanim ako ngayon, 3 months from now, ito ang kikitain ko. Dapat malinaw na mangyayari 'yon. Predictable dapat 'yon. Kailangan yun. Kasi kung hindi, ang mangyayari ay maraming papasok, tataas ang presyo, lugi na yung nagtanim, iba ang kumita, no? So, or tumaas ang presyo na hindi nakinabang, no? Kaya mapapansin nyo hanggang ngayon, broken yan. Why am I saying this? Sa ngayon, meron na naman akong nakikitang balita, may mga farmers tinatapon ng kamatis. Bakit mo itatapon yung kamatis? Ibig sabihin noon, hindi ka nakapagplano ng maayos. Yes. Ngayon, pag hindi siya nakapagplano ng maayos, sasabihin ng farmer kasi ang market ko Maynila. Eh kung ikaw ay nandito sa lugar at may travel pa, bakit mo kailangan lang market Manila? Ito para sa akin, business dapat siguro kung sa election dapat meron ding business mindset yung ating mga local officials. This can be something like magne-negotiate ka na. Ang aking locality, hindi kami nagpo-produce ng kamatis. Ito, maraming kamatis. Kausapin mo na yung mayor dyan. No? So, yung ano mo, produkto mo, akin na lahat yan. Bibilhin ko yan. So, mga ganon, the countries are able to do that. Singapore does not produce anything. Nakarinig ba tayo ng gutom doon? Because ahead of time, planned. Planado. No? This is something that this is not uh, zero, no. Ang ano lang sa akin, nakikita ko sa ating mga farmers, kulang sila sa information pero hindi rin sila makakilos kasi limited yung capacity nila. So dapat yung mga governmental institutions na nandoon na sa kanila, yun ang magiging bridge, no. Kaya napupunta yun sa ah, ibang kumukuha eh. So yun ang kumikita. So yung mga ganon, I think it's not something impossible. It Yeah. is very doable in the age of internet na ang dali-daling magchismis. Bakit hindi machismis na may nagtatanim ng ganito doon? Di ba? Productive chismis. Di ba? Productive na marites kesa naman yung magsisiraan, no? Hindi ko maintindihan yun eh. I mean, I would believe that if a farmer can have Facebook access in the bandaks, that Facebook access can make him access markets. Hindi kasi Professor, ito matatandaan to ni Manolo at ni Leloy. Last year, meron guest namin si Harold, nag-contact sa akin a week ago, 2 weeks ago. May tunod-tunaladang kamatis na naman na dadating. Kailangan mo Grabe, no, Fads? Grabe. In fact, yung ano niya last 2 weeks ago, kaya ba raw mag-absorb ng kung ilang tonelada eh. Yung ano, but ang ganda ng point na nire-raise ni Professor Alvin. Ito yung tanong ko naman, baka para rin kay Leloy at sa'yo Manolo, no? Paano ba natin magagawang issue itong inflation, itong presyo ng pagkain ngayong eleksyon, no? Paano ba ang mga mamamayan in a way na pwede nilang suriin ano ba ang stand nitong aking mayor, ano kagaya nabanggit ni Professor yung pagpaplano. Paano natin matutulungan ng taong bayan na maano ba mahimay nila to
sa isang pamamaraan na nauunawaan nila at pwede nilang tanungin ang mga kandidato. Ako, Fads, may kailangan ng konting reorientation. Kaya gaya ng nakita mo dito sa US, masyadong na-irritate yung mga tao sa inflation na kahit dumaraming trabaho, kahit tumataas yung sweldo, binoto pa rin nila si Trump dahil nakita nila tumaas yung pera ng itlog. So sa tingin ko, actually, napaka-consistent sa Pilipino, number one concern inflation. Medyo unique tayo in that sense. In other countries, there are other concerns. Ako personally, I think there really needs to be a reframing towards affordability as opposed to just inflation. Ano ibig sabihin nito? Kung tumaas yung presyo ng bilhin, tumaas din yung sahod mo. Patas lang, 'di ba? At saka kung tumaas yung presyo ng bilhin pero nagkaroon ka ng trabaho, di patas lang. So sa tingin ko, number one, the focus should be food inflation kasi yun meron tayong marami tayong magagawa doon dahil Oo. nga hindi yun contingent on monetary policy at least sa Pilipinas and other places maybe. Pangalawa, yung affordability. So minsan nga baka tumaas yung core inflation pero tumaas din naman yung sahod mo, okay lang din yun so itong kind of holistic understanding of quality of life sa tingin ko napaka-importante din. Kasi yung extreme nito, Fads, for me, yung nangyari sa Argentina, si Javier Milei, na ang ginawa talagang dininay yung pera, tinanggalan ng pera yung ekonomiya ng Argentina to the point na ngayon bumababa nga ang inflation, Fads, pero pataas naman ang poverty. So, Poverty. bumaba nga inflation, tumaas ang poverty. I don't think the Philippines will ever get to that point, pero just to show that there are extreme examples of inflation fighting na bumaba nga yung presyo ng bilihin para sa mga mayayaman, pero dumami naman yung mga mahihirap. How can this become a very relevant election issue na maunawaan ng mga tao at pwede nilang suriin yung mga kandidato nila, lalong-lalo na yung mga mayor at mga ano. Well, yun nga, siguro ano no, hindi natin naririnig yun sa ano sa mga Usapan, diskurso, ano? sa mga diskurso, although yun na sinasabi ng number one issue, ang hinihingi ng mga tao usually ang naririnig nila is education, health, no? Yun nga, tapos pag sinabi may ayuda, di siyempre, okay na yan. Pero dapat nga may maitanong siguro natin ano sa mga tumatakbo, ano ang stand ninyo kapag katulad niyan? Wala tayong food security. For example, kung sa bayan natin, nasa isla tayo, wala tayong tubig, wala tayong ano ang food security issue natin? Paano mo susolusyonan So dapat 'yon maging proactive din tayo sa tanong na 'yan kasi I mean until such time na hindi mangyayari na magiging rice self-sufficiency tayo, no? Dahil siguro kung mababa yung population natin to 50 million, 110 to 120 tayo. Hindi pa mangyayari yan in the next few years, Kailangan talaga diyan ay maintindihan ng mga mamamayan ang estratehiya ng mga tatakbo patungkol sa availability, affordability ng pagkain sa kanilang lugar. No, wag na nang isipin yung buong Pilipinas, yung sa kanilang lugar lang. Oo. Okay. Manolo, you want Sa, to... sa, But sa akin kasi, interesting, 'di ba? sa akin Kasi kasi, sorry, balik quick line lang Manolo. Parang it's interesting kasi dito naman tayo bumabalik doon sa pagkain, 'di ba? Kasi mm, diyan naman talaga yung punot dulo ng lahat, 'di ba? Kahit yung stunting natin dahil mahal yung pagkain, nasa stunt yung mga Pilipino. So we understand why it's such a central issue. Oo. Oo. well, not to be a Negastar fans, but sa akin, ang binigtas mong tanong actually applies to 2028 because it's too late for 2025. Why? Um, Mahirap talunin ang ayuda o pangako ng ayuda pagdating sa panahon ng eleksyon dahil pangtawid ito ng mabilisan and lahat na becomes an academic discussion at mainip lang ang tao. Anong mangyayari? Pataasan na lang ng pangako pagdating sa ayuda, which doesn't really solve anything except for the voter na at least meron pwede silang kapitan. Now, ang problema, dati ang solusyon, kung makuha lang natin ang media, mapapaliwanag ang mga bagay na ito, magiging pressure point siya sa eleksyon dahil magiging bagay na pinag-uusapan ng lahat. Umina na rin ang audience ng media. So,
katulad nung binanggit ni Professor Ang, na ang question pala talaga is ano ba ang ginagawa ng lokal na opisyal para apektuhan ang presyo ng pagkain? Dahil sila pala ang frontliners dito. Paano natin itatanim sa kaisipan ng mga tao na ito yung dapat tanungan ninyo? Huwag muna ninyo sisihin ang presidente, although may panahon din para gawin yon. Magsisihin muna ninyo si chairman, tapos si mayor, tapos si governor, and then si congressman. I think that will require yung tinatawag natin yung small circles of influence natin. Ang mga natitirang civic organizations, mula sa pulpito, mula sa classroom, and that will take between now and 2028 para slowly pumasok sa isipan because there's so many things na kailangan munang ipaliwanag. I think we had some success no with our little show sa pagpapakita ng mga pagkakataon when it comes to the supply chains. But look, we're back to square one. Yung Grabe. nagmamalaki Grabe. ng, 'di ba, yung guest natin na, "Oh, ito yung ginawa namin and it worked." 1 year later, "Uy, pwede ba gawin natin ulit ito?" So we Walang ourselves, sistemang nalagay sa ano. yes. Tingin ko kasi po doon, kaya hindi siya nagiging institusyon. Ano? Kasi ang mindset pa rin ng ano sa pag-iisip ng mga magsasaka, mga nag-aalaga ng livestock at nangingisda is that ang merkado ay doon sa may pera. The market is anywhere. I mean, I have a farmer friend in Bukidnon who sells, he doesn't care kung may bibili sa malayo. Basta ako magtitinda ako sa labas ng aking taniman, kung dumadaan, bumibili. Nakita na natin yan. Dapat nga, katulad ng sinabi nyo, nag-lesson na sa atin ng pandemya, nasira yung mga chains. Pero bakit? Dahil napakalayo ng mga merkado. Una-una sa Pilipinas, challenge natin ang Cold storage. storage. Wala naman tayong merong available per region, government by region. So dapat nga yun, kung ako negosyante, I would have taken that opportunity to sell cold storage all over the country. No? But why is it that none of the entrepreneur or those with capital have done that? No? Siguro, Ayaw nilang no, kontrahin yung maliliit na cold storage doon. No? They can, Professor no? They Ang, can. siguro, base sa sinasabi niya, yung sinabi ni Manolo na 2028 issue na yung ano, no? Kasi ang problema nga, ang sisi lahat sa presidente. Totoo. Tapos noon, yung mga merong magagawa, no? Halimbawa, ang Mm. mayor, ang governor, ang barangay captain, tahimik lang sila, di ba? Kasi hindi naman sila yung sinisisi, di ba? So, pero ang batikos palagi sa central government, ano? Tapos, hindi, ang nakakatawa dito, tapos pagka meron silang ayaw, sisitihin nila ang Imperial Manila, no? I think really, localization is very critical, eh. If you ask me, sabi nga ni Manolo, andyan ang mga civic organizations, andyan ang Caritas, no, na present nationwide. Tapos ang dami ring mga mekanismo na pwedeng makilahok ang mga tao sa local level na hindi ginagawa, eh. Example na lang, naging panauhin namin si Professor Cielo Magno sa clergy meeting namin. Sabi niya halimbawa yung merong local hanggang municipal level, I think may COA na pwedeng makilahok ang mga tao, eh, in terms of controlling corruption naman, ano. And I think maraming mga economic rin na pwedeng sa local level makilahok ang mga tao, no. Palagi ko mahalaga 'yun. Manolo, it's good you raised that point, ano, na kailangan talagang ipagpatuloy ito, 'di ba? Ah, Kagaya nga, 'di ba, ang last year, Professor Ang, nasagip namin yung ilang ilang daang tonelada rin ng kamatis na hindi mabulok, no? Kamatis. Oh. At ang nabanggit din ni Dr. Habito, Dr. Habito, papaano ba natin mapapababa ang presyo, no? Yun nga yung value chain, ano? Pero napakaganda ho nung nabanggit ninyo na dapat sa local pa lang mag-usapan na yung magkakatabi. Kasi laging Manila ang iniisip, eh.
Pero sabi nga ni Professor Habito, isang simpleng bagay. Ano ang makakatulong pagpababa ng presyo? Pagandahin ang mga kalye. Kasi pag pangit ang kalye, pag transport ng goods, maraming bulok, so maraming natatapon, ano, napapamahal lahat, ano. So I think very crucial yung mga nabanggit, ano, na ano. Yun na nga sa akin, Fads, na we should be alarmed ang emergency na hinaharap natin. Yung kahit yung mga natutunan or napatunayan nung panahon ng pandemya, parang nawawala na. Correct. And so that makes me very nervous. Ang contribution ni Professor Ang, yung mga frontliners dun sa local government, sila na ang dapat mag-absorb kahit as much as possible nung output ng mga nang produce. And I think that's a new suggestion na hindi pa na idadagdag dun sa recipe Usapan. book na inano natin. Professor, you want to lead the closing words, the parting words natin sa topic na ito? Well, yun nga, yung inflation, it's sa lahat ng survey, magmula yata nung nagtingin ako ng mga analysis ng election na number one palagi yan, inflation. Ibig sabihin, kailangan talagang may gawin at ang siguro kasi nga iba-iba ang interpretasyon ng inflation from the technical to the gap, no, yung pang-araw-araw. Ah, yung nakikita mo sa survey, yun yung pang-araw-araw at yun yung siguro dapat natin tugunan. Yes. Wag yung inflation na headline core na lumalabas sa dyaryo at sa iba pa, yan ay para sa mga negosyante at sa interest rate management. Pero yung sinasabi nila, mahal ang presyo ng bilihin, yun ang kailangang sagutin. Mahalaga. No? By the way, hindi natin pa sinama dun sa usapan yung issue sa mga ordinaryong mamamayan, aside from pagkain, ay transportation. Mahal ang pamasahe. So, isa pa yan na kailangan nating tugunan. Na, again, local, it's a local thing. It can be addressed locally. A major part of it can be addressed locally, except sa mga contiguous areas like Metro Manila. Pero kung sa iba-ibang lokalidad sa buong bansa, yung mga municipality, ano po yan? Can be addressed by that. Siguro, kung may ayuda, okay ang ayuda. Pero kung itatarget din lang yung ayuda at maganda yung pagka-target, gamitin na lang yan to help farmers, no, to help let's say yung logistics systems ng mga probinsya, ng mga munisipalidad para makatulong sa pagpababa ng presyo at yung availability niya. Yun at tama, I agree with Manolo. Gawin natin siyang ano, no, gawin natin siyang issue na hindi central lang kundi local din. Thank you, Professor. Yeah, thank you Maraming po. salamat po. Manolo, Leloy, who wants to go first and who wants to go last? Sa akin, simpleng ano lang, yung we should, I mean, kahit paano sisisihin pa rin ang sino mang nakaupo sa Malacanang. So I think a president should really decide kung umabot na nabubulok ang isang produkto sa isang lalawigan, that the governor should be fired. And then the mayors should be fired, and then you'll see something happening. Ganun kasimple lang. Thank you, Manolo. Leloy? Ako medyo I'll take on yung medyo social democratic sense, medyo kaliwete ng konti pero hindi kaliweteng komunista. I want a Philippines na sana sa future na meron tayong social safety nets na hindi na ganun kaimportante yung inflation para sa atin. What do I mean by this? Sana may mga malalakas na union para kung tumaas ang presyo ng bilihin, yung mga union kaya nilang iangat yung mga sweldo ng mga tao. Sana libre ang edukasyon para kahit tumaas ang presyo ng bilihin, kubra na yung edukasyon, sana libre pumasok ng ospital para kung tumaas ang presyo ng bilihin, hindi ka gano'n nag-aalala. So sa tingin ko mataas yung inflation, yung concern ng Pilipino sa inflation ngayon dahil ultimately mahina yung social safety net natin. Dahil kung tumaas ang presyo ng bilihin, magkakasama na yan, mataas na rin yung presyo ng healthcare, mataas na rin yung presyo ng edukasyon, at least in the mind of people, kasi fungible nga yung money, bumababa yung capacity mo to spend on other things. Pero in a society where you have strong unions, strong social safety netting, hindi na kasing importante ang inflation. And I wish for a Philippines na ganon, na mas secure.
Okay. Maraming salamat, Manolo. And Professor Ang, maraming salamat po. At sana itong usapan natin makatulong sa pag-iisip sa darating na eleksyon. At sabi nga ni Manolo, palagi ko Manolo, dapat himayin natin yung proposal, yung leading to the presidential. Dapat himayin natin yon. So maraming salamat mga proyekto. Sana ho ay nabuksan ng inyong isipan sa isang napakahalagang issue na correct me if I'm wrong, na parang medyo kulang ang kaalaman natin at pag-unawa. So, maraming salamat po. And Professor Ang, we hope to see you in the future as we discuss, diba, these other things that we brought up here. So, Manolo, Salamat, Leloy, thank you very much. Ito po ang salamat Proyekto po. Pilipino. Palain po kayo. Papasalamat po. Thank you, Professor.